asawa is katuloy na din akong mathan. But, so, especially, my auntie is very religious, and she have a group of women and men rendering healing to the people. So, kini ako ang auntie, nagdoko ko sa auntie kay after mo na ako graduate sa sa college, year 2009, dili lang sa tagong nag-start ng trabaho, so sa ilahan ko nagpuyo. So, na-observe na ko ang auntie is very religious siya, no? Very devoted. Isa sa mga ilahang ginabuhat is nag-healing sila. So, labi na ay birthday or na gusto magpa-healing sila habang. One time, my auntie told me, if you need more blessing and answer to your prayer, you must do a penitence. So, yun siya sa kwada. Labi na ako, bago pa ako din sa tago, manita akong trabaho. So kung gusto daw ma-answer akong prayer o daghang blessing, panalangin maabot sa akong kinabuhi, so kailangan natin buhaton. So i-suggest niya sa kuha, carry the cross, same like our Lord Jesus Christ. So alsa daw po cross daw, ito silang simbahan. Na ito silang simbahan, at ko na ko dito is klase-klase ng mga cross, naigagko, naigagmay. Depende kung takuhin mo ang kuhan, pili o mis tako daw kang panalangin. So, kung kilis, tako yun, ito sa tako na panalangin. So I carry a big cross and around 40 times outside the church. So buhato nimo is sa ilang simbahan, kailangan magtuyo ka. At the same time, think of our Father, 40 times na siya, or 20 sa mo, sa makaya ni mo, nagtinil ko that time. So akong ibuhat. So I did it. It was the time that's akong ibuhat sa tungod kay mao akong pagtuon na maayo, tama, kay mao man ako ang ituhan sa kung ante, nabihan pangalan ng sa Ginoo, para sa Ginoo. So mao na kong ibuhat na ko siya. So idala na ko siya until sa when I go abroad. So after ana, mga pila ka years ko nagtrabaho sa Tagon, decide ko na mag-abroad. Kaya gusto ko na maka-experience kay na halos nalibot naman ako ng mall sa Tagon, pero napulaan ako ko ba. So akong gibuhat is try ko apply abroad. So nagtrabaho ko sa Middle East, pinakala ko na mall dito sa Oman as a salesman. So one day, one man approached me in the selling area. He said to me, "Hi, kumusta ka, kabayan?" Kabayan dito ang approach dito sa kabilang mga Pilipino. Sa bago pa ba dito, sa by the way, I'm pastor to. So katulad yung na-istorya niya is missionary dito siya sa Oman. So and he said that to me, after your work, can we visit to your flat and we share some Bible about the Bible. So sa akong conference about Bible man. So ningon ko ba, it's okay. And after sa pagsugod ako to that time, ginapulit ako niya permente, no? And after he always come to me and every time he purchase some groceries. So ang iyang mag-flat is naamagod sa taas, sa second floor lang, dito sa nagpuyo ba niya, ang trabaho is na sa ubos. So every time na mamalit siya, mag-grocery, ginahapitan yung ganun niya, ginakumusta ko niya, and after he always come to my area every time he purchase some grocery because his flat is in the mall. So he always invite me to go to the church. So after ato is invite niya permanente na mag-visit sa ilang simbahan. Yeah. That time I think if I always go to their church, maybe usbo nila akong reliyon na ulangahan, which is Catholic, no?
Okay. Na kabalo mo ko ang nanay mga laing sikta. So, kabalo ko about sa kalayan nila o kalayan sa kung pagtuo. So, next time I see him, I always hide myself. So, marag, una-una naman, permitin mo, kina-invite na niya. Kasi ako sa time na pag-uwan ako ng pagtuo. So, every time ato siya, nagatago na ko, taguan na ako siya. Taguan niya. So, but Pastor Toto is persistent. He always reminds me how important to know about the Bible. So, wala, miski taguan na ako siya, kabalo siya, taguan na ako siya, nagtagaan ng mga alibay, pero persistent na siya yung ginabuhat. No? Persistent na niya, gina-remind niya na importante kayo na mabalaan niyo about unsa na sa Bible kay mauna ang ato ang mga sa kinabuhi. So ako is murag na natouch na po ko, murag nasaw na po akong mind ba na murag ka-uuho na po ko. So I always make alibay to him. So naingon ako, I'm sleepless, not feeling well because I want to avoid him because in my mind he will convert me in my religion. And my family and relatives they will not agree. So kabalo ko isa din sa bilimuso buti sa ko ang antik. Hindi buti to be Catholic. Lagi lang po sa ko ang sa ko ang sa ko mga kuhan. No? Mga lector, mga kaabag. So, dito sila musugot. So one time I think if I will convert, I have obligation to always to come to church. So isa po na sa ko ang na una-hunaan na pag-ato ko silang simbahan permanente, obliga na ko ani na magsibigat ko silang simbahan kay isitaon di ko permanente ani. So mao mo na ko na experience kay nakaato ko laing simbahan dito sa iglesia. So mao ko na ilaha. So gina-aware na kajugan nila magsimba na. So come to church, starting to sharing to others about the Bible. In short, I don't want to be surrendered because I pride, because I have a pride, I have a pride ba, no, na ako'y garbo ba, na magpagtuo, manong balhin mo kung nga ng mga denomination na magpagtuo, so na magpagtuo dyan. So akong bagong pagsabot sa una is, you know, in Catholic it's up to you, either you go to church or not to obligate you to go to church. So mao ko na kung muna na inot mo sa Catholic is kuan siya, ini nara sa imo ba na mato ka dili ba walay magbuot sa imo ha. So mao na sa kuang mind. So I continue to see, you know, you are in abroad. No one to your family walay kung naamo ka sa abroad is walay magtanong sa imo ng pamilya nimo. So ako ang magul is sa ko ang trabaho is 5 ra adlaw ang trabaho nya 2 adlaw is day off na. So ako na bahala ano ka adlaw na ko sa akong buhaton. So walay magtanong sa kuha. So nagtuupod ko na pag mag-abot ko sa Middle East, ito ka na kaya yung bawal dito. Kaya nang inom. Pero pag ako ng first time ng paglapang ng dito, anak na ako sila nagsisyon na inom. So, wait, bawal ang inom din. Pero naaday nga po yung makapalit din yung pag-inom dito So umano akong ginabuhat. Padayon na po ko that time. So, but by God's grace, Pastor Toto is not giving up to me. So, maski sa akong ipangbuhat is masya kabalo sa akong ipangbuhat pero wag niya po siya na kuan ba na nagundang sa pag-win jud sa kuha na jud siya pagtagad ba no? Tama jud sa kuan mo kay alaga na maingon jud ako na siya paskol jud siya ba salam ginapakuan yung remind niya ginasulbin din niya permanente. And he always teach me to understand what is in the Bible. So, you know, brother, it takes a month before I surrender myself to Lord Jesus Christ. No? So, sige, itagaan ako chance ako ang kaugaling mo na
sige na, maminaw daw ko, no? Kay, wala man siguro yung wala sa ko, maminaw ko. Sakto na ko ako sa Bible, at the same time, wala man yung ko'y knowledge about sa Bible, isa ako is pagtuho lang. Tuho lang, masimba ka, sinap na, kapag Mayo, sinap na. So, gusto ko makakabot sa Bible dyan. Mga mo dyan ang manual. So, ginagana ko chance, no? Kung magkuhan ko siya, maminaw ko. So, kung when abot ko mga fans, so I want to be sure that I'm ready to repent and surrender before I sacrifice myself to Lord Jesus Christ. So, until na, ang ginatudlo din niya sa co-infirmity is kining Romans 6:23. So, mauna akong i-kuhan ko. So, by the grace of God, no, I've been 5 years na ko as a Christian, no? As a saved Christian. 2016 ko na-share ang iya. And akong gikuan dyan, ako siyang gisabot dyan. After a year na to, dahil ako nagpabaptize ko. Nasabtan lang dyan ako kung sa dyan ang kaluwasan. Amen. No? Dahil kayo nang masabtan dyan mo siya ba? Yes. Kasi ka nang makalitan ba ka? Through emotion lang. Yes. So, inasin dyan sa kuha ko galing mo na kung sa dyan ang nasa Bible. So, mga to, so, by God's grace na nalawas ko, no? Amen. Bilang gabi, ito lang. So, sige. Mag-start na sa tuwang kuhaan. Sa tuwang mensahe ka ng bibiyo na, ako ang ihatag na mensahe is this all scandal, this read scripture in Romans 6:23. Romans 6:23. Romans 6:23. So mauna ang always ginatudlo sa kuha. Amen. So unsa jud ning kini na bersikulo ha. So diyon dire for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal through Jesus Christ. So let's pray. Our Heavenly Father, the living God that you provide me. Thank you, Lord, sa sustaining grace na inyatag ka mo. Thank you, Lord God, sa pinabuhi and sa iyo kami, Lord, sa mga kapasa ng mga Lord. Thank you, Lord God, for Yuna. Our evangelistic, Lord God, we pray na masaktan sa mga anak mo, Lord God, na mga mensahe, mga ganito, Lord God, sa NTPS, sa speaker, Lord God, na mahatag na ko ang mga mensahe para manila, Lord, para manako, saktan sa mga pag-arawat niya. Tinitanan, pasalamatan, Jesus Christ, we pray. Amen. So, mahilig tanan. So, mauna na verse ako ang i-share sa inyo karon. No? Ato ni himay-himay hantod sa masabtan nato unsay mga connection aning ini ng bersikulo ha. So, una naman i-explain is about for the wages of sin is death. So, from the word wages. So, wages sa nakabalon ani or sa wala pa, mao ni ang wages is what we earn and what we deserve, so what we expect. So, mao ni atong ginabuhat o atong like for example, para sa kwan, nagtrabaho ko. So, sa akong trabaho, nag-expect ko na ako'y maani. Which is ako ang salary, ako ang sahod. So, akong gina-expect. So, mao po niya ako ang status na to sa Ginoo. Ini, makita ni, o ini ang Ginoo. So, nahitabuan ni is layo siya. Bulag siya. Putulay lang connection. Kaya tungod, tungod aning, wala tayo siya tungod, aning sin. No? Sala. So, unsa man sala? Means missing the mark. So, the best example mo ganing sala is kay wala na to na busay ang gusto na ipabuhat sa Ginoo sa tuwa. Like, testing mo din ko kining target din ko araw na nagiging dia. So, dili na mo basta-basta mabusay ka itong red na kapuan. So, every time maananin mo na, dili mo siya magtunay yung busay, is missing the mark. Sama po na sa sin, no? Wala na to na target ang gusto,
ang gusto sa Ginoo na atong dapat buhaton. So sala, no, daghan kayo meaning ni sala. So kining sala mong good is nganong mo mahatag nganong iwalay ang atong relasyon sa Ginoo tungod ni sala kay giingon diri sa Isaiah 59 ko atong basahon. Ingon sa 59 ko, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So no, ang ato anong mga kahugaw, atong mga sala, is mo na makahatag sa tuwag separation sa Ginoo. O ang kining sala, mo na magtago magtago sa atubangan sa Ginoo, no? Di ta basta-basta dali makaduol sa Ginoo kay tungod na naatay sala. Na. So, ato yung ganong naambi sala, no? Na di man pwedeng maging perfect na lang. So, i-explain lang kung anong makasasala ta. Kay tungod man gud sa ato ang inheritance, no? Na which is ang ato ang first na gibuhat sa Ginoo na nagisobey si Adan. So, inheritance. So, may inheritance na ito na nadawat sa ato ang kanunuan ni si Adan is attitude, no? Attitude na makasasala. So, kitang tanan is makasasala kita, no? Atong lineage, no? Makasasala. So, ninong diri sa Romans 5:12, as one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, kitang tanan makasasala tungod sa isa ka tao, no? As by one man, no? Si Adan. So, si Adan na pagkasulod sa ang sala ni sulod sa kalibutan. Kung kitang tanan, so that and death by sin, and so death pass upon all men. So kita magkaroon tag death. Kung saan man ang death, pwede siyang physical or spiritual. Kining death really is gina-emphasize din is panagbulag, no? Panagbulag sa to ang presensya sa Ginoo. So, hindi mag-usala is naano siya tulo ka points, no? Na anong makasalata, no? Because kini atong si separate man from God, this glory. So, mao na siya. So, tungod sa atong gikinabuhi sa atong gikinabuhi nato dito sa kalibutan is nagbuhat og sala, no? Atong gibuhat, atong bayad sa atong sala is kamatayon, which is separation, no? Separation sa atong relasyon sa Ginoo. Ang ikaduha is separates from body and soul. So, mao na dito sa Hebrews 9:27 na it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So, mao na rin ang kasabutan niya is kung matapos ng ato ang kinabuhi sa kalibutan is magkaroon ng separation. Una, kung nanibuhi ka din sa kalibutan na naisala, magkaroon tao separation sa Ginoo, God's glory. So wala tayong connection sa Ginoo. Kadua is kung matapos ng ato ang kinabuhi din sa kalibutan, managbulag na po is ay imong lawas. Ang lawas padung sa yuta ang imong kaluluwa. So mao na ni Ginoo sa Hebrews 9:27 na kita mamatay jud, appointed jud sa tao na mamatay ta, no? So after this the judgment. Ug katulo, sin separate man from presence of God. So ato ni Ginoo mayon. So magkaroon po tag spiritual death o physical death. Ang una is ang physical death is maski unsa kung buhaton inuntag mga vitamins o mga pangpataas sa kinabuhi, maabot gyapon sa time na putol gyapon ang kinabuhi. Sama ni Jesus, sama ni Adan, no? Na nabuhi siya diri sa kalibutan 930 years, no? And he died, no? He died. So kini ato ni kuaning ating part to separate body and soul. So
So magkaroon og separation. Ato ang lawak kung mahawa na tapos na itong ginabuhi sa kalibutan, magkaroon og separation. Separation sa mga lawas mo mga kalag. So ang kalag is asa man padulong. So wala pa nakapalo, ang kalag ayun din ang uban na tanangit, dili pa tama kayo na dito ng langit kay hukman pa man ka. Ang hukman is ang yung kalag, yung lawas. No? Kung sa may hukman, kung sa may criteria sa hukman siya, no? Dito sa Revelations 21:8, no? Dito ang ano yung hukman sa Ginoo. But yung sa Revelations 21:8, but the fearful and the unbelieving and the abominable and the murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which is burned with fire and brimstone, which is the second death. So may mayo na to ni mga purple kay mga talawan na minaw sa pulong sa Ginoo na gabi ng mga ina-invite na maminaw tao pulong sa Ginoo, ina-ignore, yung nag-busy, mga sila, mga fearful, yung unbelieving, no? Like mga pagtuo, na pagduha-duha, no? Pagduha sa pulong sa Ginoo, o din mga abominable, mga salawayon, na kinabuhi, yung mga murderers, yung mga mamatay tao, and warmongers, mga hilawason. Hilawason and the sorcerers, mo niyang mga witchcraft na mga babarang, no? And the idolaters, so hindi lang na idolaters na nagasimba lang ang kining Diyos-Diyosan, is ka kung sa imuhang ang itaga priority labaw pa sa Ginoo. Mo ni isa sa imong idolaters. And ingon diri and all liars. So tanan na mga bakakon, no? Kita tanan naka-expert dito baka, no? So kita tanan all, so what did you pili?